Naalala niyo pa ba si Liza Soberano? Ang aktres na minsang tinawag na isa sa pinakamagandang mukha sa Philippine showbiz. Isang pangalan na halos hindi nawawala noon sa telebisyon. Isang bituin na tila nakatakdang manatili sa tuktok ng industriya sa loob ng maraming taon. Pero paano kung sabihin namin na sa likod ng kanyang mga ngiti sa teleserye at mga pelikulang pinilahan ng milyon-milyong manonood, may mga kwento pala siyang matagal na itinago? Mga karanasang hindi niya basta-basta na ibahagi sa publiko. Sa isang panayam na umaling-ungaw sa social media, sa podcast na Can I Come In, doon niya unti-unting binuksan ang ilang bahagi ng kanyang buhay na matagal niyang kinimkim. Mga sakit, trauma, at mga karanasang humubog sa kung sino siya ngayon. At doon din unti-unting naunawaan ng marami kung bakit tila bigla siyang nawala sa mundo ng teleserye at mas piniling magsimula muli sa Amerika, malayo sa sistemang kanyang kinasanayan. Mula sa pagiging reyna ng love team hanggang sa pagiging isang babaeng lumalaban para sa sariling boses, ano nga ba talaga ang pinagdaanan ni Liza Soberano? At bakit niya piniling iwan ang kasikatan dito sa Pilipinas para tahakin ang mas mahirap at mas hindi siguradong landas sa ibang bansa? Pero, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong nito sa amin. Maraming salamat. Para mas maintindihan ang kanyang mga naging desisyon, balikan muna natin kung saan nagsimula ang kanyang kwento. Si Liza Soberano, or Hope Elizabeth Soberano sa totoong buhay, ay ipinanganak sa California noong Enero 4, 1978. Anak siya ng isang Pilipinong ama at isang Amerikanang ina. Ngunit sa murang edad pa lamang, naranasan na niya ang bigat ng buhay nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Dahil dito, lumaki siya sa piling ng kanyang mga lolo at lola sa Amerika, malayo sa isang buo at tahimik na pamilya. Sa ganitong sitwasyon, maaga niyang natutunan ang maging matatag. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Noong siya ay 10 years old, lumipat siya sa Pilipinas upang makasama ang kanyang ama. Isang malaking pagbabago iyon mula sa wika, kultura hanggang sa kapaligiran. Hindi naging madali ang pag-a-adjust, ngunit dito rin nagsimulang mabuo ang kanyang pangalan sa mundo ng showbiz. Habang unti-unti siyang nakikilala sa industriya, nabigyan siya ng pagkakataong sumali sa iba't ibang proyekto na lalo pang humasa sa kanyang kakayahan bilang aktres. Sa bawat papel na kanyang ginampanan, mas lalong napapansin ng publiko ang kanyang natural na charm at kakaibang appeal sa kamera. Ngunit sa kabila ng mga naunang proyekto, may isang teleserye na tuluyang nagbago sa takbo ng kanyang karera. Noong 2014, tumating ang Forevermore, kung saan niya unang naging kapareha si Enrique Gil. Dito, hindi lang siya basta naging bida. Dito niya pinatunayan na kaya niyang dalhin ang isang buong kwento at makuha ang damdamin ng milyon-milyong Pilipino. Mula sa isang simpleng teleserye, naging pambansang usapan ang kanilang tambalan. At si Liza ay tuluyang kinilala bilang isang ganap na leading lady. Sa panahong iyon, marami ang naniwala na siya na ang susunod na pinakamalaking bituin ng kanyang henerasyon. Isang artistang inaasahang mananatili sa tuktok ng industriya sa loob ng maraming dekada. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa set, unti-unting lumalim ang kanilang koneksyon mula sa on-screen chemistry hanggang sa isang relasyon sa totoong buhay. Noong Oktubre 2014, opisyal nilang inamin ang kanilang relasyon. Ngunit sa likod ng kilig at kasikatan, hindi naging madali ang lahat. 17 years old pa lamang si Liza noon at marami ng limitasyon at patakaran sa kanyang buhay.
Maraming bawal, maraming restriction, at maraming matang nakamasid sa bawat galaw niya. Sa kabila nito, pinili nilang ipaglaban ang kanilang nararamdaman kasabay ng pagharap sa kanilang personal na pagsubok. Sunod-sunod din ang kanilang tagumpay sa pelikula mula sa Just the Way You Are hanggang Everyday I Love You at My X and Y's. Patunay na hindi lamang sa puso ng isa't isa sila nagtagumpay, kundi pati na rin sa walang sawang suporta ng kanilang mga tagahanga. Ngunit habang tumataas ang kanyang kasikatan, mas lalo ring bumibigat ang pressure. Sa isang punto, inamin ni Lisa na sa loob ng maraming taon, naging bahagi siya ng isang sistema kung saan kailangan niyang sumunod, manahimik, at tanggapin ang lahat para lamang manatiling tanggap ng publiko. Sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, inaasahan kang laging masaya, laging maayos, at bawal ipakita ang tunay mong nararamdaman. At sa likod ng lahat ng iyon, unti-unti niyang naramdaman na parang nawawala ang kanyang kalayaan, hindi lang bilang artista, kundi bilang isang tao. Ano sa tingin mo tungkol sa naging journey ni Liza Soberano? I-comment mo ang opinion mo sa ibaba. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang tunay at malalim na kwento gaya nito.